So last time, inalam natin ano yung mga working capital policy and financing decisions na pwedeng gawin ng isang company. At the same time, pinag-aralan din natin yung AFN, which is yung additional fund needed. So doon, hinanap natin kung magkano ba yung funds na kailangan pa natin na kukunin natin sa external financing. So ngayon naman, proceed na tayo sa pag-manage ng current asset. So, ano ba yung mga current asset na usually minamanage? So, syempre, una, cash. Second, yung mga marketable securities. Third, accounts receivable. And last, yung inventory. Ma'am, bakit po ba mahalaga na mamanage natin mabuti yung mga current assets natin? So, actually, meron siyang dalawang concern. So, yung pinaka-primary concern niya is first, syempre, yung safety and liquidity. So, meaning, kailangan tama yung amount ng current asset na meron tayo para ma-mitigate natin yung risk ng insolvency. Meaning, para in case na meron tayo, in case na may mag-mature obligation, kampante tayo na meron tayong enough resources para mabayaran yung ating utang. So, kaya nga siya ma-avoid. Kaya ginagamit yung, kailangan ma-manage mabuti yung current assets natin para at least makagawa tayo ng decision kung saan aalamin natin yung amount ng liquidity na kailangan natin para ma-avoid yung risk ng insolvency. Second na concern, o yung secondary concern lang is yung maximizing profitability. Again, syempre, gusto ng company is yung kumikita sila. And kung mag-i-invest tayo sa current asset, di ba alam natin na sila, least profitable. So, kahit na mag-i-invest tayo sa current asset, at least, di ba, may time pa rin na pwede tayong makakuha ng return. How? Dito papasok si marketable securities. So, sabi, in management of liquidity, it involves two major decisions. Yung una nga, unang decision is yung kailangan alamin nila yung total amount ng liquidity necessary to avoid the risk of insolvency. And yung second major decision nila is yung amount ng cash versus dun sa near cash or yung mga marketable securities na kailangan nila sa kanilang liquidity mix for transaction purposes. Okay, so yung first topic pagdating sa management of current asset is yung introduction kay cash conversion cycle. Sino ba or ano ba si cash conversion cycle? So si cash conversion cycle, it is the average length of time involved. So from the time of raw materials to the collection of accounts receivable. Kasi di ba ganito yung process ng operations? Siyempre di ba mag-i-start yan sa purchases. Tapos kapag naka-purchase, either gagawa ng product na ibebenta or ibebenta. Kapag nakabilis ng purchases, ibebenta nila. So, syempre, ibebenta yan. Magbebenta na sila. Magsisell na sila. And then, after nyan, syempre, kailangan na nilang bayaran yung mga pinurchase nila. Mabara. So, payment ng purchases. Tapos, after nyan is makakakolekta na tayo ng collection ng credit sales natin. So, yung cash conversion cycle, eto yun. Dito siya mag-i-start kapag binayaran na natin yung purchases na binili natin. And then, after nun, magwawak siya kapag nakakolekta na tayo pag nakolekta na natin yung mga credit sales natin. So, ano ba yung formula para ma-determine natin yung cash conversion cycle? So, sabi daw, inventory conversion period, add natin yung receivable collection period, tapos less natin yung payable deferral period. Pero paano natin makukuha tong inventory conversion period, receivable collection period, tsaka yung payable deferral period? So, ito yung mga formula. So, sa inventory conversion period, pwede rin siyang tawagin na average days or average age of inventory. So, makukuha natin siya, average inventory over or divide sa average COGS per day. O kaya, other formula niya, number of days in year over inventory turnover. Ano yung inventory turnover?
So, yung formula niya would be cost of goods sold over average inventory. Tapos, pati naman sa receivable collection period o yung average days of receivable. So, para makuha siya, average receivables over average sales per days. Or, number of days in year over accounts receivable turnover. So, again, same lang din sa inventory turnover kapag sinabi natin accounts receivable turnover. Ang formula niya will be net credit sales over average accounts receivable. Next, din tayo sa payables deferral period. So, para makompute siya, average payables over average purchases per day. Or, number of days in a year over accounts payable turnover. And yung accounts payable turnover naman, para makuha natin siya, net credit purchases over average accounts payable. Malito. Sorry. So, ito yung formula. So, I will advise na mas maganda na kabisado nyo siya. Kasi, may mga problems na pwedeng ang ibibigay lang is average accounts receivable. Tapos tinatanong accounts receivable turnover. Para at least, mas madali nyo mapaikot yung mga formula. O yung, ito yung mga formula na to. Para makuha nyo yung inahanap dun sa problem. Okay, so punta tayo sa sample problem number 1. Para malaman natin yung ma-apply natin yung cash conversion cycle. So, sabi daw, for the Cook Country Company, the average age of accounts receivable is 60 days. So, average age of accounts payable naman is 45 days. And yung average age of inventory is 70 days. So, assuming a 360-day year, what is the length of the firm's conversion cycle? So, di ba sabi ko, yung inventory conversion period, tinatawag din siyang average age of inventory. So, receivable collection period, tinatawag din siyang average of accounts receivable. While yung payables deferral period, tinatawag din siyang average of accounts payable. So, ibig sabihin, provide na sa ating mga to. Kailangan lang natin siyang i-add tsaka i-less. So, add na una yung average age of inventory o yung inventory conversion period. Add daw natin yung receivable collection period. So, ano daw ulit yung receivable collection period? Ito yung average age of accounts receivable, which is 60 days. And then, less daw natin si payable deferral period. So, si payable deferral period, tinatawag din siyang average age of accounts payable. So, i-less lang natin. So, yung 72, at natin 60, less natin 45, makakuha natin is 87 days. So, ibig sabihin, ito na yung ating cash conversion cycles. So, ibig sabihin, it takes 87 days para mula sa time na nagbayad tayo ng ating purchases hanggang sa makakolekta tayo. So, ganun lang. Diba? Simple lang naman siya. Next, punta tayo sa sample problem number 2. So, the following data are taken from the records of Apple Corporation for the year ended December 31, 2000B. So, bigyan tayo ng net credit sales, average materials inventory, average finished goods inventory, next, average accounts receivable, then average accounts payable, net credit purchases, raw materials used, and gross profit rate. So, ito yung mga corresponding amount niya. Yan. So, ang inahanap sa atin, what is the average number of days in the company's operating cash conversion cycle? So, use daw a 360-day year. So, alamin muna natin yung inventory conversion period. So, dito sabi the average inventory over average COGS per day. Or kaya, number of days in a year over inventory turnover. So, tingnan natin yung mga inventory. So, inventory natin dalawa. Yung materials inventory, tsaka finished goods inventory. Paano yun? So, para ba natin kukunin sa COGS? No. So, actually, yung COGS is related dito sa finished goods. Kasi nga, syempre, ano ba yung binibenta natin? Raw materials o yung finished good? Diba, finished good? So, dito related si COGS. Eh, ma'am,
ano yung gagamitin natin kapag kinukuha natin yung average age ng materials inventory? Hanapin natin si raw materials use. So, ito yung gagamitin natin. So, sige, unin natin. Sabi daw, average inventory over average. Sige. Dito naman tayo sa average age ng raw materials. Para makuha siya, average raw materials, raw materials over sa average raw materials use. So, natin siya, di ba? 8,000 yung ating raw materials. Magkano yung average raw materials use? Para siya natin kukumputin. So, gagawin lang natin, di ba? 96,000. Divide lang natin sa 360. So, makukuha natin 8,000 over 266.66. And then, kapag, 8,000 divided by 266.6666, makukuha natin is 30 or 30 days. So, ibig sabihin, yung average age ng ating raw materials is 30 days. Pwede rin namin gawin using yung inventory turnover. So, gawin lang natin, instead na COGS, yung COGS, gawin natin is yung raw materials use. So, 96,000 divided by sa average inventory. Magkano? 8 million. Makukuha natin is 12. So, after nun, para makuha natin yung age, average age ng raw materials, yung 360, divide natin sa 12. So, 360 divided by 12, makukuha pa rin natin is 30 days. Next, kunin naman natin yung average age naman ng finished goods. So, average age ng finished goods. So, paano siya kumputin? Similar dito. So, average na finished good over sa average COGS. So, magkano yung ating average finished goods? 12,000. Magkano naman yung ating average na COGS? Ma'am, walang nakalagay dito Parang di sinabi sa problem kung magkano yung COGS. Paano pa gagawin namin? Pero tandaan nyo, sinabi si gross profit rate. Paano kunin si gross profit rate? Sales less COGS. Diba? Para makuha si gross profit. So, kapag sabihin kung 25% to, and 100% yung ating sales, ibig sabihin 75% si COGS. And since 75% yung COGS, pwede na natin makuha yung ating cost of goods sold. Ano gagawin natin? Diba, meron tayong net credit sales. So, net credit sales na 576,000, multiply natin sa 75%. Para makuha yung total na COGS, which is amounted to 432,000. Then, divide natin sa 360. So, 12,000 over 432,000 divide 360. Makukuha natin is 12. So, 12,000 over 12, makukuha natin is 10 days. So, ito yung average age ng ating finished goods. Kunin naman natin yung average age ng accounts receivable. So, paano natin siya kukunin? Same pa rin dito. So, simulat natin average age of AR. So, yung average AR over sa average net credit sales. So, point ko lang, di ba? Net credit. Ibig sabihin, kung hindi net credit sales yung given, kunyari, sinabi lang total sales. Alamin mo muna, baka kasi sinabi din sa problem na, 30% is pertaining sa cash sales. Tapos 70% lang yung pertaining sa credit sales. So, gagawin natin yung total sales, multiply mo muna sa 70% para makuha natin yung
net credit sales. Kasi, yun yung kailangan natin, yung net credit sales. Hindi yung total sales. Mas lalong hindi yung cash sales. Why? Tinitingnan nga natin di ba, yung cash conversion cycle. From the time na nabayaran natin yung ating purchases hanggang sa makolekta. So, anong kukolektahin natin kung binayad sa atin cash, di ba? So, parang from the start, na tayo need kolektahin kasi cash na yung na-receive natin. Kaya nga, ang titingnan natin is yung credit sales. So, versus AR. Magkano yung ating AR? 80,000. Over sa net credit sales na 576. Over 360. So, makukuha natin. So, 80,000 over 576 divided by 360. Makukuha natin is 16. So, 80,000 divided by 16, makukuha natin is 50 days. So, ibig sabihin, 50 days yung ating average AR. Next, kunin naman natin yung average age ng accounts payable. So, same lang din, average AP over average purchases or net credit purchases per day. So, lahat yan per day. So, magkano ating accounts payable? Ay, yung average accounts payable, 5,000. Magkano yung ating average, yung ating net credit purchases? 120,000. Divide natin sa 360 kasi kailangan natin yung per day, yung average net credit purchases per day. So, 5,000 divide 120,000 divide 360. Makukuha natin is 333.333. And then, makukuha natin 5,000 divided by 333.3333. Makukuha natin is 15 days. Sabihin, yung ating average age ng accounts payable is 15 days. So, ngayon, kompleto na natin. Nakuha na natin yung average age ng inventory, average age ng receivable, and yung average age ng payable. So, gawin na natin to formula na to. So, add down natin lahat ng inventories, yung average age ng inventories, tsaka yung average age ng receivable. So, sulat natin dito. Sabi daw, di ba, ating average age ng receivable, 50 days. Tapos, meron tayong dalawang average inventory galing sa raw materials, which is 30 days. And yung pangalawa naman is galing sa finished good na meron 10 days na average age. So, total natin yon. Nakuha natin 50 plus 30 plus 10. So, 90 days. And then, deduct natin yung accounts payable na 15. So, 90 less 15, nakuha natin is 75. So, yung 75 days, ito na yung ating cash conversion cycle. So, ibig sabihin, for this problem, it takes them 75 days from the date na nagbayad sila ng kanilang purchases hanggang sa time na makakolekta sila ng kanilang collections. So, it will take them 75 days para ma-recover nila yung perang ibinayad nila. So, paano nila ma-recover yun? From the collection. So, ganun lang yung concept ng cash conversion cycle. So, proceed na tayo sa unang current asset na kailangan natin i-manage, which is yung cash management. So, pag sinabing cash management, it involves the maintenance of a cash and a marketable securities investment level, which will enable the company to meet its cash requirements and at the same time, optimize the income on idle funds. So, yung financial officer, mayroon siyang specific objectives. So, ano yung mga yun? So, yung kanilang objectives pag monitor ng cash balances is first, ma-meet yung cash disbursement needs. So, syempre, normal talaga na makakapag-disburse tayo ng cash. Kasi, syempre, may mga expenses tayo na incur and need silang bayaran. So,
So, kaya, minomonitor natin yung cash balances, tinitingnan natin, baka masyado na palang malaki yung dinidisburse natin na cash. And syempre, hindi maganda na mas malaki yung lumalabas na pera sa company natin. Second, yung kanyang specific objectives ni financial officer sa pag-monitor ng cash balance is to minimize the funds committed to transactions and precautionary cash balances. So, para lang, kaya si financial officer, isa sa mga objective niya is ma-minimize yung funds na pertaining doon sa mga precautionary cash balances. Yun yung parang sineset aside na in case of emergency, yun yung kukuhanin natin. Pero syempre, di ba, hindi rin maganda na parang marami kang pera dun sa na isa-set aside for precautionary purposes. Kasi syempre, pag sinet aside mo siya, ibig sabihin natutulog na yung cash mo. And kapag natutulog yung cash mo, wala kang earn. Tapos nakatago lang kaya nakadeposit lang, di ba? Kasi sinet aside mo nga o kaya tinago mo lang, nilagay mo sa isang baul, ganun. So, nasasayang yung idle cash natin. Parang instead na pwede natin siyang gamitin para makapag-invest tayo, natutulog lang siya kasi nakaset aside. That's why, minimize yung funds na pertaining sa precautionary measures or precautionary purposes. Pero di ka naman sinabi na kailangan totally eliminate natin. Kaya nga set aside para in case na may emergency or di mo inaasahang pangyayari, meron kang cash na pwedeng hugutin na pwede mong ipambayad dahil sa nag-arise na emergency. Third, yung specific objectives sa pag-monitor ng cash balances is to avoid misappropriation and handling losses in the normal course of business. So, kaya, para ma-avoid yung misappropriation, kasi si cash, madali siyang manakaw. So, parang, yung usual na fraud na nangyayari is it involves cash. Kasi syempre, di ba, sobrang halaga ng cash na kahit ikaw mismo, di ba, kahit simpleng mamamayang kailangan mo ng pera. So, sa lahat ng asset na meron isang company, yung pinakamainit yung mata is sa cash. Bukod sa madali ng kupitin, so, kailangan pa natin. Kaya, maganda, kaya ang ginagawa ng mga financial officers is monitor nila yung mga cash balances para ma-ensure nila na walang nananakaw na cash nila. So, punta naman tayo sa reasons for holding cash. So, meron tong 4 na reason para mag-hold ng cash. So, ano yung unang reason? First is yung transaction motive. So, ano yung transaction motive? So, these are the cash that is needed to facilitate the normal transactions of the business. That is to carry out its purchases and sales activity. So, nag-hold sila ng cash, gagamitin nila yon para sa operations nila. Para kunyari, meron tayong bibilhin, nakaschedule na yon. So, bibili tayo ng kunyari, 10 purchases or 10 goods. Yung 10 goods na yon, yun yung ibebenta natin. Kapag yun yung ibebenta natin. Kaya gagawin natin, magsaset aside tayo. Medyo di natin gagastusin yung cash natin na ipambabayad dun sa mga expenses. Kasi again, if hindi ka bumili ng mga purchases, wala kang ibebenta. So, kung wala kang ibebenta, wala kang ma-earn. So, ibig sabihin, hindi nagtuloy-tuloy yung operations mo. Kaya minsan, syempre, mas mahalaga na makabili muna tayo ng mga purchases na ibebenta natin kaysa magbayad dun sa mga expenses na na-incur natin. Kasi, dun sa mga expenses na yon, nagbayad ka, tapos na. May marireceive ka dun? Wala. Yes, syempre may mga siguro services, kunyari kuryente. Syempre, di ba kailangan mo naman ng kuryente? Yun yung marireceive mo. Pero hindi ka makaka-earn ng pera dun sa mga expenses na yun. Saan ka makaka-earn? Pag nagbenta ka. And kapag nagbenta ka, kailangan mo ng purchases na ibebenta mo. Kaya, nag-hold tayo ng cash para makabili tayo ng mga purchases na kailangan natin. Second is yung tinatawag nating precautionary motive. So, ano yun man yun? Ito yung mga cash na hino-hold nila
beyond its normal operating requirement level in order to provide for a buffer against contingencies. So, ano yun yung mga contingencies na yun? Pwedeng unexpected slowdown in accounts receivable collection. Kaya nagkaroon ng strike or increase in cash needs beyond management's original projections. Kaya ganito siya. Siyempre, di ba, may kang binabayaran. May mga expenses tayo binabayaran. Pwedeng meron tayong mga liabilities, either long-term or mga short-term obligations, pati mga payables. And siyempre, para mabayaran natin yun, kailangan natin ng cash. Saan natin kukunin yung cash? Dun sa collection. Tapos kunyari may instances, di natin inaasahan. Biglang bumagal yung collection natin. So, in-expect natin na dati, 30 days lang makakolekta na tayo. Biglang inabot ng 60 days. So, 2 months. Biglang nag-arise, may kailangan kang bayaran. Di ka pa nakakolekta kasi nga, parang instead na 30 days, naging 60 days yung collection natin. So, saan mo kukunin yung pera? Dito ipapasok yung hinold nating cash for precautionary motive. Para in case nga na hindi tayo agad makakolekta, meron tayong enough cash na pambabayad natin dun sa mga obligations na pwede nag-mature, kaya sa mga payables na kailangan natin bayaran. So, at least, diba, meron tayong enough cash na pambabayad. Kaya isa sa reason kung bakit nag-hold tayo ng cash. Next, na reason is yung katang nating speculative motive. Ano naman speculative motive? So, dito naman, cash is held ready for profit making or investment opportunities that may come up, such as yung block of raw materials, inventory offered at discounted price, or a merger proposal. So, kapag naman speculative motive, ibig sabihin, nag-hold tayo ng cash para in case na kunyari may nakita tayong opportunity. O kaya, pwedeng mag-invest. O kaya, biglang may in-offer supplier natin na pag bumili ka ng maramihan, mas makakatipid ka or makakakuha ka ng malaking discount. So, at least kapag nag-offer kunyari supplier natin kapag bumili ka ngayong araw, 50% na lang yung pabayaran mo. So, di ba, meron tayong enough cash para mabili yun, para makuha natin or ma-take advantage natin yung in-offer supplier. And then, dahil take advantage natin yun, malaki yung nakatipid tayo kasi nabawasan yung cost na may incur natin. So, yung speculative motive, yan natin siya tinatabi para in case nga na may opportunity na dumating, pwede siyang i-grab and yun, makakatulong siya sa business natin. So, yung pang-apat is yung contractual motive. So, ano yung contractual motive? So, contractual motive, a company may be required by a bank to maintain a certain compensating balance in its demand deposit account as a condition of a loan extended to it. So, self-contractual. So, kaya tayo nag-hold ng cash kasi condition siya dun sa agreement na pinasukan natin o sa kontrata na pinirmahan natin. So, kunyari nga, uutang tayo sa bank. Tapos, sinabi ni bank na kailangan mag-maintain tayo ng 100,000 sa bank natin as a requirement para pautangin tayo ni bank. So, gagawin natin, itatawin natin yung 100,000. So, hindi natin siya gagasasin. So, i-hold natin yun. So, punta na tayo sa pag-manage ng cash flow. So, una is determine natin ano ba yung ginagawa natin para ma-determine natin yung optimal cash balance. So, meron tayong 3 approaches na ginagamit. So, first, yung tinatawag nating cash budget. So, cash budget, alam ko, sobrang familiar na kayo kasi sa strategic cost management, tinuturo na si cash budget. Pero for this problem, try natin siyang sagutan. So, para at least medyo maalala nyo ulit kung paano gumagawa ng cash budget. So, sabi, company A is expecting to sell 10,000 cases in July, 20,000 cases naman sa August, and 30,000 in September. So, ibig sabihin, kailangan natin is yung tatlo na to. So, July, August, tsaka September. Of year 2. So, selling prices,
selling price per case is 30 pesos. So, all sales are on account and the sales are collected 70% in the month of the sale and 30% naman in the month following sale. So, June sales total 200,000. So, let's prepare a schedule of expected cash collections from the sales for the third quarter. So, una, alamin muna natin magkano yung sales nila. So, alamin natin magkano yung sales kada buwan. So, 10,000 cases daw sa July. And yung selling price per case is 30 pesos. So, 10,000 times 30. Ibig sabihin, meron tayong 300,000 na sales. So, wala naman sinabi sa problem, di ba? Ito pala sinabi. All sales are on account. So, ibig sabihin, 300,000 is a credit sale. Next, for the month of August naman, so sabi 20,000 daw yung cases na ina-expect na mabenta for August. So, 20,000 times natin sa selling price na 30, makuha natin is 600,000. Last, sa September. So, 30,000, multiply natin sa 30 pesos na selling price, makuha natin is 900,000. So, ibig sabihin, ina-expect natin na makaka-earn tayo ng 900,000 na credit sales sa month ng September. So, ngayon, kunin natin yung cash budget. So, yung cash budget, tingnan natin magkano yung makakolekta natin. So, for the month of July, magkano yung makakolekta natin. So, sabi daw, sales are expected 70% in the month of sales, while yung the rest is sa following month. So, 300,000 times 70%. So, makuha natin is 210,000. And then, yung the rest daw, yung 30% is, kaya natin kukunin, or kaya natin makakolekta next month. So, 90,000. Next, so for the month of August naman, so sabi daw, so for the month of August, makaka-earn tayo ng 600,000 na credit sales. So, times natin sa 70%, 420,000. And then, yung the rest sa 30% naman is ma-earn natin sa subsequent month. So, 180,000 yung 180,000 makakolekta natin siya sa September. And last, 900,000 daw yung na-earn natin or yung ina-expect natin na credit sales sa September. Na yung 70%, ina-expect na makolekta siya within the month of sale. So, times natin sa 70%, makuha natin is 630,000. And then yung the rest, yung 30% ng 900,000, makakolekta natin siya sa October. Ang tiyatan lang, third quarter. So, hanggang dito lang tayo. So, tapos na ba to? Ito na ba yung lahat? Hindi pa. Ma'am, ayun na, okay na. Nakuha na naman natin. Ano ba yung kulang? Nakalimutan niyo yung sa June. So, di ba sa June? Yes, 70% nakolekta siya on the month of June. Pero yung 30%, kailan siya makakolekta? Sa subsequent month. And ano yung subsequent month? July. So, 200,000 times natin sa 30%, nakuha natin is 60,000. So, ngayon, pwede na natin siyang itotal. Ito yun na. Ito lang yung cash sales. So, 60 plus 210,000, makuha natin is 270,000. And then, 90 plus 420, makuha natin is 510. And last, 180 plus 630, makuha natin is 810,000. So, ito na yung ating cash budget. So, nakagawa na tayo ng cash budget. So, ganun na siya. So, ganun lang yung paggawa ng cash budget. So, I hope, di ba, naalala nyo kung paano gumawa ng cash budget. So, I hope medyo nag-drain siya sa isip nyo. Naalala nyo na, nga, plug na ito nga pala paggawa ng cash budget. Okay. So, proceed tayo. So, sabi daw next is yung next na approach para ma-derive natin yung optimal cash balance is yung paggamit ng cash break-even chart. So, sa cash break-even chart, napakita dito yung relationship between the company's cash needs and cash sources. So, it indicates the minimum amount of cash that should be maintained to enable the company to meet its obligation. So, di ko na ipapakita, pero
If ever you have the book, you can look at page 318. Makikita nyo doon yung example, yung figure 16.1, yung example ng cash break-even chart. Next is yung tawag nating approach na optimal cash balance model. So, sa optimal cash balance model, gagawin natin dito is gumagamit tayo ng model or techniques. So, itong mga model and techniques na to, ni-utilize natin sila to maintain the optimal amount because too much liquidity brings down the rate of return on total assets employed and too little liquidity jeopardizes the very existence of the firm itself. So, dito makikita natin na hindi maganda yung too much na liquidity and di rin maganda yung masyadong maliit na liquidity. Kaya kailangan makita natin yung pinaka-optimal, yung pinaka-sakto na cash balance na dapat nating i-maintain. So, sabi, in managing the level of cash, which is yung currency plus demand deposits, for transaction purposes versus near cash, which is yung mga marketable securities, the following costs must be considered. So, ano yung mga costs na yon? First is yung fixed and variable brokerage fees. And second is yung opportunity cost, such as yung interest per gun by holding cash instead of near cash. So, yung opportunity cost, parang ito yung cost na dapat ma-earn sana natin, pero nilet go natin. Kasi, hinold natin yung cash. So, ano yung malilet go natin? Yung interest kapag if ever na i-invest natin yung cash na yun. So, yun yung opportunity cost. Instead na nakaka-earn tayo dahil invest natin yung pera, ang ginawa natin, hinold natin yung cash. So, hindi natin pinang-invest. So, dahil doon, syempre, sayang yung may earn sana natin kung i-invest natin yung cash na yun. So, yung isa sa pinaka-model na ginagamit natin is yung tatawag na Baumol model. So, this model balances the opportunity cost of holding cash against the transaction cost associated with replenishing the cash account by selling off marketable securities or by borrowing. Or by borrowing. So, paano may kunin yung total cost of cash balances? So, yung total cost will be equivalent to holding cost plus transaction cost. Paano makuha yung holding cost? So, yung holding cost, para makuha natin siya, it will be average cash balance, multiply natin sa opportunity cost. Paano naman makuha yung transaction cost? Para makuha yung transaction cost, number of transactions, multiply lang natin sa cost per transaction. So, ito yung formula na pwede natin gamitin. So, punta naman tayo sa optimal cash balance o yung si Baumol model na. So, paano siya kukumputin? So, actually, yung formula niya, para lang siyang, actually, medyo same siya sa EOQ. So, I know, very familiar kayo sa EOQ. Ilang beses nyo na natatouch yung EOQ. I believe parang sa halos lahat ata ng hindi naman. Pero alam ko, mas maraming subject na lalabas si EOQ. So, I know, by this time, sobrang master niya si EOQ. Yung economic order quantity. So, itong si asterisk, ito yung tinatawag nating optimal balance. So, paano siya computein? So, computein yung optimal cash balance by square root, yung 2, multiply natin sa total amount of new cash needed for transactions during the period. Multiply natin siya sa fixed cost of making a securities trade or obtaining a loan over dun sa opportunity cost of holding cash. Tapos marami pang chuchu. Ito yun. Ay, nadoble lang to. Nadoble lang to. Sa lahat to. Delete natin yan. Ito lang yan. Okay, so punta tayo sa sample problem 4 para ma-apply natin yung Baumol model or Baumol cash management model. So, Ben Corporation uses the Baumol
cash management model to determine its optimal cash balance. So, for the coming year, the expected cash disbursement total 432,000. So, yung interest rate on marketable securities is 5% per annum. While yung fixed cost of selling marketable securities is 5% per annum naman. So, the fixed cost of selling marketable securities is 8 pesos per transaction. So, kunin natin yung optimal cash balance. So, para makuha yung optimal cash balance, ano ba, square root 2. Multiply natin din sa total amount of net new cash needed for transactions during the period. So, ano yung new cash needed? Ito yun. Yung expected na cash disbursement amounting to 432,000. Next, the interest rate on marketable securities is 5% per annum. So, actually, mali ito. Bring na lang natin. Yan. So, yung interest on marketable securities nga daw is 5% per annum. So, ano ba tong 5% na to? Ito yung ating tinatawag na opportunity cost. Why? Kasi di ba, ito yung interest rate ng marketable securities natin. So, if ever na yung 432,000, instead na i-hold natin, i-invest natin, makaka-earn tayo ng 5% per annum from that 432,000. Pero dahil i-hold natin, hindi natin siya ma-earn. Kaya siya tinatawag na opportunity cost. So, yung benefit sana na ma-earn natin, na nilet go natin dahil nag-hold tayo ng cash. So, dito siya, 5%. Kailangan natin is yung fixed cost for making securities, trade, or obtaining a loan. And magkano daw yung fixed cost of selling marketable securities? 8 pesos per transaction. So, multiply natin sa 8. So, optimal cash balance, ang kuha natin is 6,912,000 over 5%. Then, makukuha natin is 138,240,000. And then, makukuha natin is 11,757.55. So, ito na yung ating optimal cash balance. Ito na yung sagot sa number 1. Next, sabi daw, average cash balance. Itatanong, magkano din ating average cash balance? So, paano siya computein? So, actually, same lang din siya sa EOQ. So, sa EOQ, paano natin malalaman yung average inventory natin? Gagawin lang natin, di ba, EOQ, divide lang sa 2. So, same lang dito. So, yung 11,757.55, divide lang natin sa 2. So, makukuha natin is 5,878,000.78. So, ito na yung average cash balance. So, ganun lang. Diba? Carry naman. Next, so, ano na natin, yung mga approach para sa pag-determine ng cash need. So, ano naman yung susunod natin aalamin? Aalamin naman natin yung mga techniques para malesen yung cash need natin. So, sabi, part of the cash management job is to see to it that the company maintains the same level of activity and profitability without using as much cash as before once started managing cash. So, ang ginagawa nga sa pagdating sa cash management, tinitingnan natin na sana na hindi, parang tinitingnan natin na sana hindi ganun kalaki yung cash na ginagasta natin sa isang activity. Kasi, syempre, di ba, parang sayang naman yung cash. Parang nakikita natin na if ever na sa iba na lang i-invest or sa ibang bagay na lang gagamitin yung cash, baka maka-earn pa tayo ng benefit, di ba? Pwede
pwede din maka-earn, yung i-invest siya sa marketable securities, mag-earn pa tayo ng interest income. So, kaya tinitingnan yung, kaya minamanage yung mga cash need. Para ma-ensure lang natin na hindi sobra-sobra yung allocated ng cash do sa isang activity. Na instead na sana nai-invest siya sa ibang bagay or nagagamit siya sa ibang bagay, hindi lang siya naka-stack dun sa isang activity. So, paano siya madalesen? Ano yung mga technique? So, meron tayong 3 technique. So, first is yung accelerating collections. Second, slowing the disbursement. And last is yung reducing the transactions and precautionary idle cash. So, punta tayo sa accelerating collections. So, itating sa accelerating collections, these are any method that accelerates collection, lessen the firm's need for cash. So, paano siya ma-accomplish? First, prompt billing. So, gagawin natin, ibibil agad natin. Parang sasabihin natin kay customer na pakibayal na po at this date. So, parang ibibil natin agad. Parang instead na, kunyari, after 60 days pa natin siya ibibil, after 30 days pa lang, ibibil na natin na kailangan po, after 10 days, after nyo ma-receive ng billing statement, babayaran nyo na yung utang nyo sa amin. Ganon. Second, opening trade and cash discount. So, di ba, cash discount, yung tagay-purpose ng cash discount, di ba, prompt payment. Para at least yung thinking ni customer, makakatipid ako if makakabayad ako within the credit period. So, dahil doon, magbabayad siya agad. And then, dahil doon, makakolekta tayo agad. Kasi nga, parang ang motivation o yung goal ni customer natin is maabot yung credit period para makuha yung cash discount. So, dahil doon, magbabayad siya agad. Ano pa yung mga ibang approach? So, pwede yung mga mechanical procedures such as enclosure of self-address return envelopes with the bill to make it easier for the customer to mail payments. Another thing, yung maintenance of regional collection office. Meron pa tayo yung mga customer making direct payments to the firm's depository banks, which reduces the time required for a firm to receive incoming checks, to deposit them, and to get them cleared through the banking system. So, ano yung example niyan? Di ba yung mga bill, yung pagbayad natin ng mga bills. So, kunwari, nagbayad tayo ng internet sa PLDT o kaya yung mga electric bills. So, di ba, merong pwede tayo mag-direct payment. So, kunyari, yung mga parang, kunyari, merong si PLDT, meron siyang corresponding na bank. Parang, yun yung authorized bank nila na sasabihin na pwede ka doon magbayad para at least pagkabayad doon, marireceive agad ni PLDT yung payment ni customer. So, hindi niya na kailangan na ma-receive pa yung check o yung cash tapos i-deposit pa niya sa bank kasi yung payment ni customer dumiretso na dun sa mismong bank na authorized ni PLDT. And last is yung payment by wire. So, most large firms require payments of larger bills by wire or even by automatic debits. So, this is, of course, the ultimate in speeded up collection process. So, the computer technology in making such a process increasingly feasible and efficient. So, ganun yung accelerating collections. Paano naman yung slowing disbursement? So, pagdating sa slowing disbursement, any action on the part of the finance officer which is slows the disbursement of the fund lessens the use for cash balance. So, pababagal natin yung disbursement. But at least, hindi tayo masyadong gumagamit ng cash. So, paano siya gagawin? Meron tayong iba't ibang approach. So, one is centralized processing of payables. Second is yung tinatawag nating zero balance accounts. Third is delaying payment. Fourth is play the float. And last is yung less frequent payroll. So, ano yung centralized processing of payables? So, this permits the finance manager to evaluate the payments coming due for the entire firm and to schedule the availability of funds to meet these needs on a company-wide basis. So, ano naman yung zero balance accounts? So, zero balance accounts, these are special disbursement accounts
having a 0 peso balance on which checks are written. So, as checks are presented to a CBA for payment, funds are automatically transferred from the master account. Next, delaying payment. So, if one is not going to take advantage of any offered trade discount for early payment, pay on the last day of the credit period. So, ganito siya. Diba yung mga terms natin, diba meron tayong terms na 2/10 for cash discount, tapos N/30. Meaning, up to 30 days, babayaran mo yung utang mo. So, syempre, unang goal natin is kunin yung discount. So, gagawin natin, try natin bayaran siya ng within 10 days. Sasagarin natin hanggang 10 days para ma-avail natin yung cash discount. So, pag gano'n, diba, within 10 days, siyempre, pag nagbayad tayo, gagamit tayo ng cash. What if, kunyari, napagplano natin, napag-desisyon ng company na parang di man ganun ka-significant if kukunin natin cash discount. Parang di man siya ganun kabigat sa atin na okay lang na palipasin natin or di natin kunin yung cash discount. So, pag ganun, ang gagawin, syempre, di na babayaran sa 10 days kasi di na i-avail yung cash discount. Babayaran na siya sa mismong 30 days. So, mismong last day. O kaya, 29. O pang 29th day or 30th day. Basta yung gawin last day. So, hindi natin babayaran na after 20 days or after 25th day, ganun. Kasi nga, ano ba yung purpose, di ba? Hindi mo na nga tinik advantage yung cash discount. Since di man tinik advantage yung cash discount, bayaran mo na siya sa mismong last day. Para at least, di ba, malilesen yung paggamit mo ng cash. Kasi, pwedeng sa ika-20th day, meron ka pa palang ibang paggagamitan ng cash. So, instead na bayaran mo muna yung payable mo, which is, kaya mo pa naman, pwede mo siyang bayaran hanggang ika-30th day, so, gamitin mo na sa ibang bagay yung cash na yon. Next, play the float. So, this involves taking advantage of the time it takes for the company's check to clear the banking system. So, dito naman, pagdaan natin yung float period. So, yung float period, ito yung time na from the date na nag-withdraw ka up to the date na mag-reflect siya sa bank. And last is yung less frequent payroll. So, instead of paying the workers weekly, they may just be paid semi-monthly. So, last is yung reducing the need for precautionary balance. So, since the transaction and precautionary motives are the important determinants of the cash requirement, factors influencing their combined level in the firm must be analyzed. So, ano yung mga techniques na available for reducing the need for precautionary balances? So, di ba sabi nga natin kanina, yes, mahalaga na meron tayong precautionary balances or meron tayong cash na hino-hold for precautionary motive. Pero syempre, wag naman sobra. Kasi pag sobra, matutulog lang yung cash natin. Dahil natutulog yung cash, naka-hold lang siya, hindi nagagamit, sayang. So, instead na nagagamit natin siya sa ibang bagay, o kaya pwedeng nai-invest natin siya sa ibang bagay, nakaset aside lang siya. So, ano yung mga techniques para medyo mabawasan natin? Syempre, one is more accurate cash budgeting. So, ito yung most critical kasi yung accuracy ng cash budget ay sasabi nila na pinaka-critical yung accuracy ng cash budget or forecast. Kasi, the closer the fit between cash inflows and outflows, the more certain the forecast, the less need for precautionary balances. Kasi, di ba parang masyadong accurate na in-expect natin na okay, parang binudget natin na makaka-receive tayo ng 300,000. And accurate siya. So, parang makaka-receive talaga tayo ng 300,000 or makaka-collect tayo ng 300,000. So, since medyo accurate yung pagkakagawa natin ng budget, di na natin kailangan ng precautionary balances. So, parang di natin kailangan damihan yung ating emergency balance.
Kasi nga, tama naman, medyo accurate naman yung pagkaka-forecast natin na hindi naman nagkakalayo. Na in case nga na, di ba, kunyari nag-budget tayo, in-expect natin, makaka-incur tayo ng disbursement na 300,000. Tapos, nag-budget tayo na, makakollect tayo ng 500,000. So, medyo accurate pala. So, ibig sabihin, tama lang yung, since accurate yung ating budget, mas madali natin mapagdesisyonan kung magkano yung precautionary balance na kailangan nating i-maintain. Next, line of credit. So, this is pre-arranged loan where the company can withdraw anytime within the period agreed upon. So, parang utang na parang if ever na kailangan mag-withdraw ni company, di niya na kailangan i-process. So, automatic na yun kasi pre-arrangement. And last, temporary investment. So, sa temporary investment in highly liquid securities may be maintained instead of holding idle precautionary cash balances. So, patuloy ko muna dito yung discussion. So, sa part 2, masagot tayo ng problem pertaining sa acceleration ng cash receipts. And, at the same time, solve din tayo ng problem sa pag-value ng float reduction bago tayo mag-proceed sa marketable securities management.